Okay, pasensya na kayo at kagigising ko lang. Okay, so ngayong start ng 2022, pag-aralan natin ang tungkol sa finances and contentment. Siguro nung last year, parang hindi tayo happy sa naging financial situation natin. So hopefully this year mabago 'yun, maging maganda ang takbo. So first of all, define natin ano ba ibig sabihin ng contentment. Okay, sa Tagalog yon is kasiyahan. Kasiyahan. So, pagka masaya ka, o yung kasiyahan, ibig sabihin, kontento ka, hindi ka naghahanap ng mas pa, di ba? So, happy ka na kung ano yung situation mo. So, yun, happiness, satisfied ka, hindi ka na naghahanap. So, yung state mo, okay na sa'yo yon. Okay, so yun ang ibig sabihin ng contentment. Ngayon yung finances, alam naman natin, di ba, yung pera. So yan. Kasi, aminin natin at hindi, kailangan natin ng pera sa buhay natin para makakain tayo, makakilos tayo. Amen. Okay, so, ilan sa inyo ang may mga financial problem? Ilan sa atin? Okay, siguro marami Ngayon, ang tanong, paano ba tayo maliligtas dito sa financial problem na to? Paano tayo makakaahon? Kasi minsan, parang rin yan alam mo yan, troubleshooting. So, halimbawa, nasa computer ka, tapos nagpe-play ka ng video sa YouTube, tapos sabi mo, bakit kaya walang lumalabas na sound, 'di ba? Tapos, chinek mo, naka-mute pala. Okay, so, in-unmute mo, na-solve yung problema. So, minsan ganun din, yung financial problem natin, kasi may problema na kailangan nating isolve, na ginagawa natin sa buhay natin, na hindi tama, na kailangan nating itama. Okay, so, unang-una, paano ba tayo maliligtas o makakaahon sa financial problem, o sa problema natin sa pera? Okay, unang-una, by having the right focus and priorities. So, dapat yung focus natin, kung saan nakatuon yung tingin natin, dun sa tama. Tsaka yung mga priority natin, yung mga tama din. Okay, so tignan natin sa 1 Timothy 6:6. So, actually, okay, sa version ni Sister Gen is relihiyon. Pero sa English version, ang sabi dito, but godliness with contentment is great gain. So, hindi actually yung relihiyon ang nakakapagpabigay ng kasayahan sa atin or kasiyahan, kundi yung pagiging makadiyos natin. Okay, so, kasi di ba pagka hindi tayo makadiyos, ang isip natin nasa mundo, di ba? Paano ba tayo yayaman? Paano ba tayo sisikat? Puro ganon. Pero kung godly tayo, makadiyos tayo, ang isip natin laging nasa ano ba ang gusto ng Lord na gawin ko? Ganyan. So, yun yung focus natin, yung priority natin, dapat nasa Lord. At itong sabi ng 1 Timothy 6:6, but godliness o yung pagiging makadiyos ng merong kasiyahan ay malaking pakinabang. Okay. So, kung minsan hindi tayo kontento sa buhay natin, i-practice natin yung pagiging makadiyos natin with contentment ng may kasiyahan. Okay, ngayon tignan naman natin sa Matthew 6:19 hanggang 24. Okay, so dito sa binasa ni Brother Roy sa Matthew 6:19 hanggang 24, ang sabi dito, do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. So, wag daw tayong mag-imbak ng kayamanan dito sa mundo. Kasi, yung kayamanan dito sa mundo, nabubulok naman yan. Tsaka nananakaw. Tsaka hindi naman natin madadala yan kapag namatay tayo. But instead, mag-imbak tayo ng kayamanan sa langit. Okay, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in or steal. So, hindi yun mabubulok, hindi yun mananakaw. Kung ano yung treasures in heaven na i-imbak natin. So, ano ba yung, paano ba tayo mag-iimbak ng kayamanan sa langit?
Okay, makakapag-imbak tayo ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng, yung isa sa yung buhay natin, ipinapamuhay natin sa Diyos, 'di ba? Ginagawa natin ang gusto niya. So, gusto niya na mahalin natin siya ng buong puso natin, ng buong isip natin, ng buong kaluluwa natin, at ng lahat ng nasa atin, at mahalin natin yung kapwa natin, kagaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. So, kung nakikita natin yung kapwa natin nangangailangan, nandun na tumutulong tayo kung ano yung maitutulong natin dahil mahal natin yung kapwa natin. Okay, so ang sabi dito sa verse 21, where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasan yung yaman mo, kung saan ka nag-i-invest ng time, 'di ba? Ng panahon mo, andun ang puso mo. So kung nag-i-invest tayo ng time natin sa pag-iimbak ng kayamanan sa heaven, sa langit, ibig sabihin, andun ang puso natin. Ngayon dito naman sa verse 22, Matthew 6, the eye is the lamp of the body. So then, if your eye is clear, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, then your whole body will be full of darkness. Then the light that is in you is darkness. How great is the darkness? Okay, tingnan natin ito sa ibang version. So, yung sa binasa na version ni Brother Roy, parang lumalabas doon, yung malinaw na mata, tsaka malabong mata, or madilim na paningin. Pero hindi actually yan patungkol sa eyesight, sa paningin. Kung hindi yan, Hebrew idiom yan. Idiom ibig sabihin, hindi yun ang ibig sabihin, pero ginagamit yon para i-portray or sabihin yung isang bagay. Kasi halimbawa, 'di ba? Alam niyo ba yung English idiom na it's raining cats and dogs. So pagka translate natin yung sa Tagalog, umuulan ng aso't pusa. Maari bang yon, literal bang ibig sabihin yon na lumabas kayo? Sabi it's raining cats and dogs, hindi naman, wala namang aso't pusa na nalalaglag, di ba? Okay, pero kasi yon, Hebrew idiom yun. English idiom yun. So, English yun, nanggaling sa England. Okay, so kasi back then, dun sa England, yung mga aso't pusa nila, nakatira dun sa bubong nila. So, dun sila natutulog. Pagka nagpapahinga yung mga aso't pusa, nandun sila. Tapos yung mga tao, nasa loob ng bahay. So, ngayon, pag malakas yung ulan, kasi di ba yung bubong nakaslant na ganyan, nagkakalaglag yung mga aso't pusa. So, kaya ngayon, ang ibig sabihin ng it's raining cats and dogs, hindi literally na umuulan ng aso't pusa. Well, sa case nila, parang gano'n na nga, di ba? Kasi sa sobrang lakas ng ulan, nagkakalaglag yung mga aso't pusa. So, yun ang ibig sabihin ng idiom na it's raining cats and dogs. Ibig sabihin nun, sobrang lakas ng ulan. Balik tayo dito sa idiom na ginamit dito sa Matthew 6. So, ito naman, ang idiom naman ito ay Hebrew idiom. So, ano ibig sabihin ng evil eye, tsaka ano ibig sabihin ng good eye? Okay, good eye o yung mabuting mata, ang ibig sabihin nun ay generous, mapagbigay. Pero ang ibig sabihin naman ng evil eye ay yung opposite nun, kuripot, sakim, di ba? Hindi mapagbigay, lahat kinikimkim niya sa sarili niya. Okay, ang sabi dito, kapag ka mapagbigay tayo, yung katawan natin will be full of light. Pero pag madamot tayo, yung katawan natin will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is the darkness? Okay, tapos sabi pa dito sa Matthew 6:24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Okay, so mamili tayo kung sino ang paglilingkuran natin, ang Diyos ba o pera. So sila na matalino, ang pipiliin nila ay paglingkuran ng Diyos. Kasi nasa Diyos ang lahat, di ba? Nasa Diyos ang susi ng lahat. Kaya even yung everlasting life, kaya niyang ibigay sa atin. Pero yung pera, hindi, hanggang dito lang sa mundo yan. So kung matalino tayo, pipiliin natin na maglingkod tayo sa Diyos kasi ibibigay niya sa atin ang lahat.
and even pati yung buhay na walang hanggan. Amen. Okay, so tingnan naman natin ngayon sa Luke 12:34. Okay, so eto rin same account nung binasa natin kanina sa Matthew 6. For where your treasure is, there your heart will be also. Okay, tsaka matuto tayong mamuhay kung ano yung meron tayo, di ba? Within our means. Sabi nga nung lola ko, palagi sinasabi sa amin, habang maikli ang kumot, matuto kang mamaluktot. So pagkakasyahin mo yung sarili mo doon sa kumot. Kasi maikli lang yung kumot, edi mamaluktot ka muna. Ngayon, pagka meron ka ng pambili ng malaking kumot, so doon ka na dumiretso ng higa, di ba? So kasi ang minsan di ba yung ugali ng Pilipino, minsan hindi rin tama dahil mangungutang yan para makapaghanda, di ba? Kung ano man birthday niya, pagka yan Pasko, bagong taon. Tapos kahit walang pera, basta may gusto, kung may credit card, iuutang sa credit card. Kaya minsan, nababaon tayo sa utang dahil sa gagagawa na rin natin. Dahil hindi tayo marunong magtipid at kahit wala tayo, gastos pa rin tayo ng gastos. Okay, so sa tingin nyo ba tama yung gumagastos kahit walang pera, nangungutang? Tingnan natin sa Philippians 4:11-13. Okay, Philippians 4:11-13. Hindi sa sinasabi ko na ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan na ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin, which is ang Panginoong Jesus, di ba? Ang Diyos. Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Okay, so dito si Paul, yung sulat niya sa mga taga-Pilipo, ayun sinasabi niya na kahit anong sitwasyon meron siya, kahit sa kasaganaan o sa kasalatan, natuto siya na maging masaya. Bakit? Kasi lahat yan kaya niyang gawin dahil sa Diyos na nagbibigay ng lakas sa kanya. So kahit salat, masaya pa rin siya dahil ang tiwala niya sa Panginoon hindi nagbabago, di ba? So kung salat siya, hindi sumasama ang loob niya sa Panginoon. At kung sagana naman siya, hindi siya nawawala sa Panginoon. Ayun. So kung ano man yung sitwasyon na meron siya, masaya siya at nasa Panginoon siya. Hindi siya nawawala. Okay, ngayon naman pakibasa yung Hebrews 13:5. Okay, sabi sa version ni Brother Roy, huwag kayong magmukhang pera. Okay, dito naman sa English sabi niya, be free from the love of money. So, wag nating mahalin ang pera, di ba? Pero tama rin, wag tayong magmukhang pera. Okay, so, ibig sabihin nito, kasi pagka mahal natin ng pera, gagawa tayo, di ba, kahit sa masamang paraan, para lang makamit natin yung pera. Ang sabi dito, wag tayong magmukhang pera, wag nating mahalin ang pera. Okay, to the point na, ayun, gagawa tayo ng hindi tama. Kagaya nung iba, di ba? Kunyari, magsisinungaling. Kasi dito, nangyayari yan eh. Nagsisinungaling sila sa gobyerno. You know, pag nagpi-fill up sila ng mga application form, para mas malaki yung makukuha nilang tulong sa gobyerno. Minsan, ide-declare nila ganito, ganyan, pero hindi naman totoo yun. Ginagawa lang nila yun para makakuha sila ng mas malaking pera. Okay, so, mali yun, di ba? Yung iba naman, to the extreme, di ba? Nagbebenta ng drugs para magkaroon sila. Gusto kasi nila marami silang pera. Ngayon kasi pagka dumating ka na sa ganung point, nagiging slippery slope na yon. Nagagawa mo na yung ibang kasamaan na hindi mo na dapat gawin. Kagaya ng, di ba, pumapatay ka na ng tao. So nawa hindi naman
dumating sa ganun. Siguro naman wala sa ating mangyayari na ganun. So, yun lang ang warning ni Paul. Huwag tayong magmukhang pera kasi pag mukhang pera tayo, pag mahal natin ng pera, gumagawa tayo kahit masama. Ginagawa natin kahit masama, basta lang magkaroon tayo ng pera. So, hindi dapat ganun. Ang dapat, maniwala tayo, di ba, sa Panginoon, na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Minsan hindi natin alam kung saan manggagaling yung tulong, di ba? Sa ganitong tao, kay ganito, kay ganyan. Pero lahat yun, gawa ng Panginoon yun. Dahil hindi niya tayo iiwan, tsaka hindi niya tayo pababayaan. So yan lang isipin natin. Okay, tapos minsan naman, di ba, kung halimbawa, nagtitinda tayo or nagbebenta tayo ng mga kung ano, dito sa Leviticus 19:35 hanggang 36, ang sabi dito, dapat yung timbangan natin, dapat tama, di ba? Dapat honest. Okay, so ibig sabihin, pagka nagbebenta tayo, kasi di ba ganito naman ang tao, yung mga sakim, di ba? Pag nagbebenta sila, gusto nila malaki tubo para mas malaki yung mapupunta sa kanila. Pero pagka sila naman ang bibili, babarat-baratin naman, di ba? To the point na halos hindi na kumita yung yung kabila. So, hindi ganon. Dapat maging honest yung weights and scales natin. Either nagbebenta tayo or bumibili tayo. So, tingnan naman natin ngayon sa Proverbs 15:16. Okay, kahit mahirap tayo, ang importante, sumusunod tayo sa Panginoon. Masaya tayo. Wala tayong sakit. Kesa naman sa mayaman nga tayo, puro naman tayo problema. Kasi pagka totoo naman yung mga taong yumayaman sa kasamaan, hindi naman nila na-enjoy yung yaman nila . So, sayang lang. Bakit ka pa nag-ganon, di ba? Okay, so tingnan naman natin ngayon sa Ecclesiastes or Kawikaan sa Tagalog, chapter 5, verses 10 hanggang 12. Okay, so dito naman, di ba sabi, he who loves silver shall not be satisfied with silver. Or ibig sabihin, kayamanan. Nor he who loves abundance with increase, this also is vanity. So sila na mga meron, sila na mga nagmamahal sa pera. So yung nila, yung kasaganaan nila, minsan hindi rin naman nila napapakinabangan di ba? Napapakinabangan ng iba. Kagaya halimbawa, di ba, nananakawan sila. So yung pinaghirapan nila, saan naman napunta, di ba? Nanakaw lang. O kaya nagkakasakit sila. Kasi totoo yun, kapag healthy tayo, hindi tayo nagkakasakit, kayamanan yan. Dahil kapag may sakit tayo, magastos, di ba? Tapos, ayun, parang natatapon lang yung pera natin sa mga gamot, yun, pang ospital. Okay, wag nating mahalin ng pera. Ang mahalin natin, ang Panginoon. Siya ang pagtuunan natin ng lakas natin. Amen. Tsaka pagka ganun kasi, di ba, pag mahal natin ang Panginoon, tapos honest tayo sa pagtatrabaho natin, pag natulog tayo, ang sarap ng tulog natin, di ba? Pag kumain tayo, ang sarap ng kain natin. Ayun. So, mas importante na yan kesa sa mayaman nga tayo, puro naman tayo problema, di ba? Isip-isip. Okay, so tingnan naman natin dito sa Lucas 12:15. He said to them, beware, keep yourselves from covetousness, for a man's life doesn't consist of the abundance of the things which he possesses. Okay, so sa Tagalog, si Jesus ito, sinasabihan niya yung mga disciples niya. Sabi niya, mag-ingat kayo, huwag kayong maging covetous. So ano ibig sabihin ng covet? Yung ibig sabihin ng covet, yung nagnanasa ka kung ano yung meron yung kapwa mo. Gusto mo sa'yo yun. Okay. So, wag ganon. Kapag kami nararamdaman tayong ganon, alisin natin sa katawan natin. Kung kailangang ipag-pray natin, ipag-fasting natin, gawin natin. Basta mawala yung covetousness sa katawan natin. Okay, so ang sabi pa dito, for a man's life doesn't consist of the abundance of the things which he possesses. So, ang buhay ng tao, hindi lang hindi lang kayamanan yan. Maraming mahalaga sa buhay ng tao, di ba? Kagaya ng
pamilya niya, di ba? Mga mahal niya sa buhay, mga kaibigan niya. At higit sa lahat, ang Diyos. So kung mayaman ka sa anak, mayaman ka sa kaibigan, mayaman ka. Okay, so number 2, paano tayo makakaahon sa financial problem na to? So yung unang-una, di ba, by having the right focus and priorities, dapat tama yung paningin natin. Kung saan nakatuon yung isip natin, yung puso natin. So hindi sa pera, kung hindi sa Panginoon. At kung ano yung mga prioridad natin. Okay, number 2, dapat maging giver tayo. Dapat maging mapagbigay tayo. Okay, tingnan natin sa Acts 20:35. Higit na mapagpala ang nagbibigay kesa tumatanggap. Although masarap ang pakiramdam pag tumatanggap tayo, di ba? Ako, gusto ko tumatanggap ako dahil masaya, di ba? Ibig sabihin, may nagmamalasakit sa akin. Masaya yung pakiramdam. Pero, mas mapalad or mas mapagpala kung nagbibigay tayo kesa sa tumatanggap. Amen. Dito naman, tignan natin sa 2 Corinthians 9:6-7. Okay, so dito sa verse na to, sabi dito, siya na nagtatanim ng konti, aani rin ng konti. Pero siya na nagtatanim ng marami, aani rin ng marami. So, anong ibig sabihin yan? So, siya na nagbibigay ng maliit, aani rin ng maliit. Pero siya na nagbibigay ng marami, aani siya ng marami. Alam niyo, totoo yan. Naranasan ko yan sa buhay ko maraming beses. So, lately lang, eto no, sa trabaho ko. So, alam niyo naman, di ba? Natututo na rin akong magbigay sa mga nangangailangan talaga. Pero alam niyo, hindi ako nawawalan. As in, hindi talaga ako nawawalan. Laging meron. Laging may abundance. At saka ito lang, nung nakaraan, so bago mag-December, nagkaroon kami ng increase. So, nagkaroon ako ng increase. 5% ng sweldo ko. So, talagang hindi ka pababayaan ng Panginoon kapag ka marunong kang magbigay. Pero pag nagbibigay ka, ito naman ang sabi. Bibigay ka, hindi yung masama ang loob mo, di ba? Hindi yung napipilitan ka lang. Nagbibigay ka nga pero nililiit mo naman yung mga pinagbibigyan mo, di ba? Hindi tama 'yon. Ang gusto ng Panginoon, maging masaya ka na nakakapagbigay ka, na nakakatulong ka. Kasi ang sabi dito, mahal ng Panginoon or gusto ng Panginoon yung cheerful giver. Kung masaya tayo na nagbibigay tayo, gusto ng Panginoon 'yan. So kung kuripot tayo, ano ang gamot sa pagiging kuripot? Maging mapagbigay tayo. Okay, so pagka naging mapagbigay tayo, magiging natural na sa atin 'yan. Bigay tayo ng bigay, magiging natural na sa atin yung maging mapagbigay at mawawala na yung pagiging kuripot natin. So number 3, how can we be redeemed of financial problems? Ito, honor Jehovah with your possession. So kung ano yung meron tayo, itaas natin sa Panginoon, ialay natin sa Panginoon. Yun, i-honor natin siya ng kung ano yung mga meron tayo. Okay, ano ba yung mga meron tayo? Time. Kita, di ba? Kumikita tayo, may income tayo kung meron tayong trabaho. Okay, so tignan natin sa Proverbs 3:9-10. So yan ang pangako, di ba? Kapag ka binibigay natin yung first fruits natin ng mga kinikita natin sa Panginoon, ayan ang pangako. Yung mga barns natin, di ba? Yung mga sisidla natin, laging laging umaapaw yan. So, laging puno ng wine ang vats natin. So, ano pa ibig sabihin ng first fruits? Kasi itong first fruits na to, meron itong agricultural significance. So, kung makikita natin sa Exodus 34:26, Exodus 23:16, at saka Leviticus 23:10-14. So, yung first fruits na yon, so halimbawa kasi kapag first month of the year, which is Aviv or Nisan, hinog na yung mga barley. So, yung mga na yon, aanihin na nila, di ba? Pero kukuha sila ng isang bungkus nun, isang sheaf.
Tapos yung isang bungkus nun, dadalhin nila sa temple, iaalay nila kay Lord. So yun, binibigay nila yung first fruits nila sa Panginoon. So nangyayari yan kapag during the first fruits on the week of Passover, so that's March, April. Tapos another first fruits kapag Shavuot, kapag Feast of Weeks. Okay, so nag-offer ulit sila ng first fruits nila. Okay, so paano yan? Wala naman tayong wala naman tayong barley. So anong ipa-first fruits natin? 'Di ba? So maaring i-apply natin 'yan sa kung ano yung mga kinikita natin. Pwede nating ibigay sa Panginoon. So paano natin ibibigay sa Panginoon? 'Yun ang tanong. Okay, so mamaya discuss natin kung paano natin ibibigay sa Panginoon yung first fruits natin. Tsaka hindi lang yung first fruits, 'di ba? Yung tithes natin. So ano ba ibig sabihin ng tithes? Okay, yung tithe kasi ibig sabihin nun 10%. So kapag yung 10% ng mga kinikita natin, alam nyo ba na hindi na sa atin yun? Sa Diyos yun. Kaya pag kinuha natin yung tithes natin, ginastos natin, hindi natin binigay sa Diyos, ang sabi dito sa Malakay 3, ninanakawan natin ng Diyos. Kasi minsan nagtatrabaho tayo, kumikita tayo, pero ginagastos natin yung lahat. Hindi tayo nagtitira ng ikapo, yung 10% ng kinikita natin, dahil dapat ibigay na natin sa Panginoon yun, hindi na natin dapat ginagastos yun. Okay, so nung time na yun, when there was a temple, eto diba, sa house of the Lord, doon nila dinadala yung tithes nila sa mga Levites. Okay. Kasi yung tithes nila ginagamit. Kasi mga Levites, full-time yan, servant sila ng Panginoon. Iyon, panggastos nila, yun ang tithes, pang-operate dun sa temple, at saka, binibigay din nila yan sa mga widows and poor and needy. Sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. So, dun napupunta yung tithes nila. Back then kasi yung tithes nila, 'di ba? Again, agriculturally speaking, kung ano yung mga produce nila ng land nila, 'yun ang tina-tithes nila. O kaya animals, 'di ba? Paano sila magta-tithes ng animals? Kung halimbawa, yung mga tupa nila, papipilahin nila 'yan. Tapos padadaanin nila 'yan sa sa rod. Okay? So ngayon, so dadaan yung mga tupa, no, isa-isa. Tapos yung ika-10, tatataka nila. So, ibig sabihin, tithes nila yon. So, dadaan na naman. Another ika-10, tatataka nila. So, lahat ng may mga tatak, yun ang tithes nila, yun ang ibibigay nila sa Panginoon. Kasi hindi na kanila yon. Hindi sa Panginoon na yon. So, lahat nung increase mo, lahat nung kinita mo, ayun, sa Panginoon siya. Kahit si Abraham, di ba, nagbigay siya ng ikapu niya dun sa Genesis 14. Ano yun, ikapu ng lahat ng mga nakuha nila dun sa gera. Kasi, ang istorya dito sa Genesis 14, si Lot, yung pamangkin niya, binihag ng mga hari. So ngayon, niligtas ni Abraham si Lot, yung pamangkin niya. So, kaya nagkaroon ng ng gera, ginera niya yung mga kingdoms na yun para lang iligtas yung yung anak niya, yung pamangkin niya. Which is nagtagumpay siya dahil ang Panginoon ay nasa kanya. So ngayon, lahat ng mga nasamsam nila dun sa gera, yung ikapu nun, ibinigay niya kay Melchizedek. So ipinang tithes niya. Okay. Tapos si Jacob naman sa Genesis 28, nangako siya, 'di ba, nung nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon, nangako siya na lahat ng makakamit niya, ibibigay niya yung 10% nun sa Panginoon. So, tingnan natin yan sa Genesis 28:22. Then this stone which I have set up for a pillar will be God's house. Okay, of all that you will give me, surely give the 10th to you. So, di ba, nangako siya sa Panginoon, sa lahat ng ibibigay ng Panginoon sa kanya, yung 10% nun, ibibigay niya sa Panginoon. So, nakita niyo, di ba, even before na naibigay ng Panginoon kay Moses yung Torah, yung instruction, na natututo na sila, meron ng tithing.
Diba? Marunong na silang mag-tithes. Tapos dito naman kay Melchizedek sa Genesis 14:19 to 20, babasahin ko. He blessed him and said, Blessed be Abram of El Elyon, possessor of heaven and earth. So ito si Melchizedek, binabless niya si Abraham. And then 20, and blessed be El Elyon, who has delivered your enemies into your hand. And then says here, Abram gave him a tenth of all. So lahat ng nakuha nila dun sa gera, binigay niya. Yung 10% nun, ibinigay niya kay Melchizedek. Okay, so tingnan naman natin ngayon sa 2 Corinthians 9:5 hanggang 13. Okay, so etong verses na to kanina binasa na natin, yung 2 Corinthians 6 to 7. Pero basahin ko yung 5, di ba? Okay, sabi dito, I thought it necessary therefore to entreat the brothers that they would go before to you and arrange ahead of time the generous gift that you promised before, that the same might be ready as a matter of generosity and not of greediness. So kasi, okay, anong situation nila dito? Okay, so itong mga taga-Corinto na to, so nakatira sila sa Corinth, di ba, in Macedonia. So, may outreach si Paul doon. So, ito yung mga believers na nakuha niya. Or naniwala sa Panginoon at sumampalataya sa Panginoon. So, ngayon, that time kasi yung mga brothers nila, yung mga believers sa Jerusalem, dumadanas din sila ng famine. So, ngayon, nangolekta si Paul dito sa mga taga-Corinto. Kaya yun nga, ang encouragement niya sa kanila, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Tapos sabi dito sa 7, let each man give according as he has determined in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ngayon, alam niyo ba, even dito, may narinig akong pastor, ang sabi niya, hindi na tayo under ng tithes, di ba? That is an Old Testament commandment. Tas ginamit niya tong verse na to. Sabi dito, let each man give according as he has determined in his heart. So, hindi na 10% ang requirement. It could be 1%, it could be 5%, it could be, or more than 10%. Pero ang hindi niya alam, hindi naman ito, it doesn't talk about the tithes. Kung hindi, it talks about yung tulong na ibibigay nila doon sa mga nangangailangan na kapatid nila sa Jerusalem. Okay, so kung ano yung isinet mo sa puso mo na ibibigay mo doon sa tao, yun ang ibigay mo, di ba? Not grudgingly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. So yun lang, yung attitude, dapat pagka nagbigay ka, masaya yung pagbibigay mo, masaya sa puso mo. At hindi mo nilalait yung pinagbibigyan mo, hindi mo minamaliit, or hindi ka, kasi si ganyan nagbigay ng 5,000. Ako rin magbibigay din ako ng 5,000. So hindi din ganun. Parang naging contest. Okay, and then sabi dito sa 8, and so yun lang, i-clear ko lang. Hindi ito kapalit ng tithes. Yung tithes, andun pa rin yan. Commandment pa rin yan. Kaya lang kasi ito nga, yung extra na kinokolekta ni Paul para dun sa mga kapatiran nila sa Jerusalem na dumaranas ng kagutuman. Okay, and then dito sa verse 8, and God is able to make all grace abound to you, that you, always having all sufficiency in everything, may abound to every good work. So yun naman lagi ang pangako, di ba? Pag nagbibigay tayo, si Lord naman ang magbabalik noon. Kaya wag tayong malulungkot, wag sasama ang loob natin. Bakit palaging ako na lang nagbibigay? Bakit ganyan? Bakit ganito? So maaring hindi pa natin nakikita sa ngayon yung balik niyan sa atin from God. Pero for sure, ibabalik yan sa atin ng Panginoon. Kaya lang, yun nga lang, maging tama yung puso natin. Hindi tayo nagbibigay dahil alam natin na ibabalik ng Panginoon yan at may tubo pa. So, hindi dapat ganun ang heart natin. Kung hindi, ayun nga, for God loves a cheerful giver.
So, masaya tayo na nakakapagbigay tayo at nakakatulong tayo sa kapwa natin. So, sasabihin natin, ang hirap-hirap ko na nga, di ba? Paano pa ako magbibigay? Pero alam nyo, laging may mas mahirap pa sa atin. So, yung mas mahirap sa atin, mas nangangailangan pa, di ba? Kailangan magbigay. Nakita ko yan sa nanay ko. So, mahirap kami nung araw, pero yung kaibigan ng kuya ko noon, nangailangan, binigyan niya ng pera. Tapos yung kaibigan niya, nangailangan, binigyan niya ng pera. Tapos yung kapatid niyang bunso, walang-wala, kahit wala kami, pinilit niya na mapag-aral at mapagtapos ng college, yung kapatid niyang bunso. So, nakita naman namin ang balik nun sa nanay ko. Talagang lahat kami pinagpala, tsaka siya talagang pinagpala siya. Ang tanong, saan ba natin ibibigay yung tithes natin? At saan ba ito dapat gastusin? Okay, so tingnan natin sa Numbers 18, 21 hanggang 24. Okay, so itong mga Levites, sila yung mga priest. Kohen yan sa Hebrew. Nang ibig sabihin servant. So yung priesthood ay service or ministry or yung mga priest ministers. Dahil sa minister sila, ito ang sabi dito sa Numbers 18:21. I have given all the tithe in Israel for an inheritance. Kanino? Doon sa mga Levites na naglilingkod, 'di ba? Naglilingkod sa tent of meeting or doon sa temple or tabernacle. Okay, so sila yung mga nakikinabang niyan. And then kung titignan natin sa 1 Corinthians 9:11, if we sow to you spiritual things, is it a great thing if we reap your fleshly things? Si Paul, di ba, minister siya, servant siya. Okay, servant siya ng Panginoon. Ang time niya na i-spend sa pagpapalaganap ng gospel sa mga Gentiles. So, kung ginagawa niya yon, di ba, spiritual things, hindi ba dapat nakikinabang din siya sa mga material things nila? Dapat yung pera nila, di ba, dapat napupunta rin kay Paul. Although, merong karapatan si Paul doon, pero ang sabi niya, hindi niya yung ginagawa. Kasi ang sa kanya, 'di ba, alam natin, nagtatrabaho siya on the side, 'di ba? Tent maker siya. Option ni Paul 'yon. Pero kung halimbawa may mga manggagawa, ayun dapat nakikinabang din sila sa tithes natin dahil manggagawa sila ng Panginoon. Okay, so tignan naman natin sa Deuteronomy 14:22 hanggang 29. So nakita natin dito ang instruction sa kanila. Kung halimbawa, syempre nga naman, ilang tupa yung tithes mo, di ba? Ilang kaban yung barley mo, ang hirap bitbitin nun. So, ang gagawin mo, ibebenta mo yan, di ba, para maging pera. So, pera, madaling dalin. Okay? Ngayon, pagdating mo sa temple, ibibili mo yan ng kung anong gusto mo, ng grain, ng wine, oil, flour, whatever you want. Tapos, yun di ba, yung pera niya, yung tithes niya, pinambili niya nun. Tapos ang sabi dito, okay, and you shall bestow the money for whatever your soul desires, for oxen or for sheep or for wine or for strong drink or for whatever your soul asks of you. And you shall eat there before Jehovah your God, and you shall rejoice, you and your household. So, pwede pa pala, igastos mo yung tithes mo para pang peace offering mo. Kasi peace offering itong tinutukoy niya na to eh. Okay, at saka yung tithes mo na yon, the Levite who is within your gates, you shall not forsake him. So wag mo rin silang kakalimutan, bibigyan mo rin sila. Okay, and then dito sa verse 29, so yung mga foreigners living among you, bibigyan mo rin sila. Yung mga fatherless o yung mga walang magulang, bibigyan mo rin sila. Tapos yung mga widow. Okay. And then in some verse, yung mga poor and needy. So, sila yung mga nakikinabang ng mga 10% mo. Okay. So, minsan kasi, di ba, gusto natin idiretso. Pwede ba idiretso natin yung tithes natin dun sa poor and needy? Dun sa mga nangangailangan? Yes, pwede yun. So, yung 10% natin, ididiretso natin sa kanila. Okay. Pwede rin yun. Or ibibigay natin diretso sa manggagawa. Pwede rin yun. Tingnan naman natin sa 1 Timothy 5:3 hanggang 16. Parang haba.
Okay, I don't think that's the right one. Okay. So, sa Luke 18 hanggang 25, pwedeng pakibasa, Sister Gen. Yeah, 18 verses 18 hanggang 25. Luke 18. Luke 18 verses 18 hanggang 25. Mhm. Yeah. Amen. Thank you. Okay, so itong story na to, one time, merong lumapit kay Jesus. Sabi sa kanya, Rabbi, what do I do to inherit eternal life? Etong sagot ni Lord. Um, you know the commandments, don't commit adultery, don't murder, don't steal, don't give false testimony, honor your father and your mother. Okay, so kasi itong tao na to, he's a Jew, Hudyo siya. So yung mga Jewish kasi, at the age of 5, pinapasok nila yan sa yeshiva. So dun sa yeshiva, school yon na pinag-aaralan nila yung Torah at the age of 5. Kaya maalam na sila sa Torah at the age of 5. Kaya bata pa lang sila, alam na nila yung mga commandments na yan. Dahil yan 'di ba, lahat yan nasa Torah. Do not commit adultery, do not murder, don't steal, don't give false testimony, honor your father and your mother. Kaya ang sagot niya, I have observed all these things from my youth up. Okay, mula pa lang pagkabata niya, ginagawa niya na yun. And then sabi ni Jesus, you still lack one thing. Sell all that you have and distribute it to the poor. You will have treasure in heaven. Come, follow me. Okay, so nakita nyo, no? Si Lord talagang tumitingin siya sa mga mahihirap. Ang mata niya nasa mga mahihirap. Talagang tinutulungan niya, 'di ba? Gumagamit siya ng mga tao para tulungan yung mga mahihirap. Okay, so ayun, pero nalungkot siya. Sabi kasi ni Jesus, sell all your things, sell all that you have. And then tapos ipamigay mo sa mga mahihirap. Tapos nung narinig ng tao, nung nagtanong kay Jesus yon, sabi, nalungkot siya. He became very sad for he was very rich. Okay, siguro kung ang ari-arian mo, kung halimbawa ba cellphone, di ba? Sabihin ni Lord sa'yo, ibigay mo, ibenta mo yan, tapos yung pinagbilan, i-distribute mo sa mahihirap. Gagawin mo ba? Okay, pero itong tao na to, hindi niya magawa kasi napakayaman niya. Okay, kaya ang sabi dito ni Jesus sa verse 25, for it easier for a camel to enter in through a needle's eye of the needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
Okay, ano bang ibig sabihin ng, sabi dito, mas madali pa raw sa kamelyo? So, nakita niyo, di ba yung camel, napakalaki nun. Tapos may hump pa siya sa likod niya. So, ngayon, sumusuot siya sa needle's eye. So, hindi ito literal na needle's eye. Kung hindi, meron kasi silang lugar doon sa Israel na, I don't know for what purpose, pero pinapapasok nila yung mga camel doon sa needle's eye. So, ang sabi ni Jesus, mas madali pa raw dito sa camel na pumasok dun sa needle's eye kesa dun sa taong mayaman to enter into the kingdom of God, to be saved. Kasi yung mga taong mayayaman, talagang minahal na nila yung pera nila, hindi na nila ma-give up. Okay. So, tingnan naman natin ngayon, sa Mark 12:42 hanggang 44. Sister Sally, pwede pakibasa. 12, 42 hanggang 44. Amen. Amen. So, kita nyo, di ba? Kahit 2 cents lang yung ibinigay ng mahirap na yun, pero yun lahat ng pera niya. So, nakita nyo naman, di ba, sa mata ng Panginoon, malaki yung ibinigay niya, na higit pa siya, higit yung ibinigay niya kaysa dun sa mga nagbigay ng mas malaki yung amount, pero mas malaki pa yung natira sa kanila. Okay, so eto, nalulugod ang Panginoon sa atin kapag ka ibinibigay natin ang lahat sa Kanya. Amen. Tapos, okay, so yan how can we be redeemed of our financial problem? By having the right focus and priorities. And then number 2, be a giver. Number 3, honor Jehovah with your possession. And then number 4, time management. Paano natin ini-spend yung oras natin? Yung oras ba natin nasasayang sa pananood ng mga video sa YouTube o pananood ng TV o pagchichismis o paglalaro ng video? Okay, so dapat kung yung pera, 'di ba, treasure, yung time treasure din na i-spend din natin wisely. Sabi nga nila, 'di ba, ang kasabihan, time is gold. Totoo 'yun. Okay, Proverbs 12:24. Tsaka yung time, alam nyo, hindi naman natin maibabalik yan di ba? Kaya wag nating sasayangin yung time natin, gamitin natin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Okay, 12:24. The hands of the diligent ones shall rule, but laziness ends in slave labor. Okay, yung mga kamay ng mga masisipag, sila ang mamumuno, pero, di ba, sila yung mga magiging boss, managers, ganyan. Pero yung mga tamad, sila yung mapupunta sa slave labor. So, sila yung magiging, makukuha nila yung mga mabababang trabaho. Kaya maging masipag tayo para umasenso tayo sa buhay. Amen. And then sa Proverbs 13:4, basahin ko rin. The soul of the sluggard desires and has nothing, but the desire of the diligent shall be fully satisfied.
So yan, wag tayong maging tamad, 'di ba? Wag nating i-spend yung time natin sa walang katuturan. Kung hindi maging masipag tayo, so lahat ng pwede nating pagkakitaan, kung may pagkakataon tayo, kung may pagkakataon tayong mag-aral din, gawin natin yan. I-spend natin yung time natin sa maganda, hindi sa katamaran. Okay, and then number 5, exercising purity. Dapat maging malinis tayo. So, sa 1 Peter 1:22, babasahin ko. Okay, 1 Peter 1:22. Seeing you have purified your souls in your obedience to the truth through the Spirit in sincere brotherly affection, love one another from the heart fervently. Okay, so ito si Peter. So yung pala, no, kung halimbawa pala na sumusunod tayo sa kautusan ng Panginoon, nakakalinis pala yun ng kaluluwa natin, di ba? Kasi di ba yung katawan natin, paano ba natin nililinis yung katawan natin? Di ba naliligo tayo? Gumagamit tayo ng shampoo, ng sabon, tsaka ng tubig. Tapos yung ngipin natin, tinutoothbrush natin, gumagamit tayo ng toothbrush, tsaka ng toothpaste. Okay, pero yung kaluluwa mo, yung katawan mo yun, di ba? Physical na katawan mo yun. Pero yung kaluluwa mo, paano mo nililinis? So yung pala, ang isang paglilinis sa kaluluwa natin ay yung pagsunod natin sa katotohanan or yung pagsunod natin sa salita ng Diyos sa mga utos niya. Okay, and then dito sa 1 John 3:1-4. Okay, so again, same theme. So paano natin nililinis ang sarili natin sa paggawa ng hindi kasalanan? So yung paggawa ng hindi kasalanan, ibig sabihin ng pagsunod sa utos. Pero yung pagsuway sa utos, ayun ang kasalanan. Ayun ay lawlessness. So, nagkakaroon tayo ng mga bahid or ng mga blemish, ng mga dumi kapag nagkakasala tayo. Pero pagka sumusunod tayo sa Panginoon, dun tayo nalilinis. Okay, so yan sila lahat. How can we be redeemed of our financial problem? By having the right focus and priorities. Be a giver. Honor Jehovah with your possession. Time management, being diligent, maging masipag, hindi ini-spend yung time sa kung saan-saan na walang katuturan. And then exercising purity o yung pagsunod natin sa salita ng Panginoon, sa mga utos niya. Tsaka nga pala, siguro sa mga personal time nyo, no, after nitong Bible study natin, magawa kayo ng budget or gumawa kayo ng chart, para sa linggong ito. Tingnan nyo kung isulat nyo lang saan ba nai-spend yung pera nyo. Tsaka saan ba nai-spend yung time nyo, di ba? So, nakita nyo, 8 hours sa TV, 2 hours sa pagpe-prepare ng dinner, ng meal. So, kung mali ang itsura nun, baka nangungusap si Lord sa atin, di ba? Siguro mag-spend tayo more time sa pagbabasa ng Bible, pag-aaral, sa pag-pray, di ba? Sa pag-witness ng salita ng Diyos sa ibang tao. O kaya, kung estudyante tayo, mag-aral tayong mabuti dahil yung pag-aaral naman nating mabuti na yan, worship natin sa Panginoon yan. Okay. So, siguro magkaroon tayo ng quiet time. Saliksikin natin ang puso natin. Iharap natin sa puso natin, sa Lord, kung ano yung laman ng puso natin. At panalangin natin na ituro ng Panginoon kung ano yung mali sa puso natin. At alisin natin yun, kung ano man yung mali na yun.